Napaiyak si Meliodas nang muling makita si Ban. Giit ng bida na matagal na daw siyang sumuko na makalabas doon pero dumating si Ban. Subalit hindi rin pala alam ni Ban kung paano makakalabas doon pero sa ngayon ay kailangan muna nilang mag-survive. Pinaliwanag ng bida na dalawang klase ang halimaw doon, ang una ay ang mga galing sa labas na mga kaluluwa na naging halimaw at pangalawa ay ang mga doon na talaga pinanganak tulad ng naglalakad na sea lion na muntik nang nakain ng isang halimaw. Kaya tumakbo ito ng mabilis at hinabol nila at sinubukang hulihin pero nabigo ang dalawa. Giit ng bida na dahil emosyon lang siya ni Meliodas ay hindi siya kasing lakas nito pero handa pa rin si Ban na tulungan siyang makalabas sa purgatory. Saka nagpatuloy sila sa panghuhuli sa halimaw pero napagod lang sila nito. Kaya nag-concentrate si Ban at nag-teleport kaya tinamaan na rin niya sa wakas ang halimaw. Kinuha nila ang balat nito at nagsimulang gumawa ng tela upang makagawa ng damit. Kinwento ng bida na kinulong daw siya ng Demon King pero nakatakas siya subalit hindi naman mahanap ang lagusan para makalabas hanggang sa naging halimaw na siya. Kaya naisip nilang baka nasa Demon King ang lagusan. Nag-ahit si Ban at nagbihis ang dalawa ng mga bagong gawang kasuotan. At sinabi ng captain na pag nakabalik na sila ay tatanggalin niya ang sumpa ni Elizabeth at iinom ng maraming alak. Giit ni Ban na bubuhayin niya naman si Elaine at magwawalwal din siya. Nang umatake ang halimaw ay nag-full counter ang bida pero walang kwenta at kinuha pa siya ng isang halimaw. Ngunit agad siyang niligtas ni Ban at inatake ang mga ito habang nasa ere kaya bagsak ang mga monster. Tapos ang isa pa ay pinatay din niya dahil masarap daw ang karne nito. Namangha si Meliodas dahil nakapag-adapt si Ban sa purgatory. Giit ni Ban na hindi na siya naaapektuhan ng matinding klima doon at nakapag-adapt na rin ang kanyang lungs sa laso na hangin. Sinabi ng captain na si Ban lang ang taong hindi nabaliw sa purgatory. Dahil sa mga nangyari ay tila nag-power up na rin si Ban. Ngunit hindi nila alam na may nakikinig sa kanila. Pero nang maramdaman ay agad silang kumilos at hindi ito tinigilan ng atake ni Meliodas saka nakatakas din ito sa fox hunt ni Ban. Tapos tinutukan nito ng sungay si Meliodas at tinanong kung galing sila sa ibang mundo. Tutulungan daw sila ng halimaw na hanapin ang Demon King pero nais daw nitong sumama. Nang lumabas ito ay nagpakilalang si Wild pero naisip ng dalawa na kamukha niya si Hawk. Hinahanap pala nito ang nawawalang kapatid na si Mild kaya natuwa ito nang malaman na may kamukha siya sa Earth. May paparating na hot sandstorm kaya nagtungo sila sa bahay ni Wild na siya mismo ang nagdisenyo at nagustuhan pa ni Ban ang upuan nito. Binigyan din sila ng tsaa na mula sa kulugo ng isang halimaw na tinikman naman ng dalawa na lasang purgatorio daw. Kwento ni Wild na 8 million years ago ay kinuha ng Demon King ang kapatid. Giit ng bida na posible ito dahil isang minuto sa Earth ay isang taon sa purgatory. Dagdag pa ng captain na kinuha daw si Hawk upang ma-monitor siya ng Demon King gamit ito dahil ang mga normal daw na hayop ay madaling mamatay. Nais daw marinig ni Wild ang mga adventure ng kanyang kapatid na ikinwento naman ng dalawa kaya muntik na itong mamatay sa sobrang excitement. At bagamat magkaiba sila ng kapatid ay isa pa rin daw itong pamilya. Pinagmalaki ni Ludoshel ang atake pero hindi nasaktan si Zeldris. Subalit gagamitin na daw ni Zeldris ang original magic power niya kaya gumamit ito ng Ominous Nebula. Kaya hinigop sila nito at sabay-sabay na pinasabog kaya napinsala ang lahat. Nang maulit ay nakakalaban pa si Escanor pero nahigop sila Gil na inililigtas ni Merlin sa tuwing mahihigop gamit ang teleport. At sumugod si Ludoshel kaso nawasak ang kanyang armor at iniligtas siya ni Escanor. Nais ni Ludoshel na magpatulong pero tinanggihan siya nito kahit isa pa siyang leader ng mga Archangel. Pero nang si Merlin ang makiusap ay niligtas nito si Ludoshel. Samantala nawala na ang bagyo kaya hahanapin na nila ang Demon King. Habang naglalakbay ay sinabi ni Wild na sa 120,000 na laban niya sa Demon King ay hindi pa siya nanalo subalit di pa rin siya sumuko. Tinanong din ni Ban si Meliodas sa mga kapatid nito. Giit ng bida na nakababatang kapatid niya sila Esterosa at Zeldris. Noon daw ay siya ang tagapagmana ng Demon King at pinuno ng commandments kaya kinatatakutan siya ng Goddess Clan at kinatatakutan din siya ni Zeldris. Nagtataka din daw siya kung bakit trying hard masyado si Zeldris. Pero nang makilala niya si Elizabeth ay naintindihan niya na rin ang kapatid. Si Zeldris pala ay may kasintahang isang vampire na si Gelda ngunit pinagbabawal din ang kanilang pag-ibig. Giit ng bida na para hindi maghinala ang Demon King ay naging masunurin si Zeldris. Subalit nang malaman ng Demon King ang pag-ibig ng bida kay Elizabeth ay nagkaroon ng Holy War. Isang araw ay nais ng Demon King na ubusin ang vampire clan dahil nagplano ang pinuno nito na kalabanin sila. Nakiusap naman si Zeldris na wag na itong ituloy para hindi madamay si Gelda pero nagalit lang ang ama. Dahil dito ay sinunog at pinagpapatay ng grupo ni Zeldris ang mga vampire. At nabihag ang royal family ng mga vampire pero sa halip na patayin ay ikukulong na lang daw niya ito gamit ang seal. Hindi nagagalit si Gelda dahil alam niyang hindi ito kagustuhan ng kasintahan. Kaya bago ito gawin ni Zeldris ay nangako siyang balang araw ay ililigtas niya ito. Matapos ang 3,000 taon ay nagtungo si Zeldris sa kuweba subalit nawasak na ang pinagkulungan sa mga ito. Saka nalaman niya sa isang lalaki na pinagpapatay na daw ng 7 deadly
since ang mga na-revive na mga vampire doon. Kaya nagsisisi rin si Meliodas dahil sa mga gumuhong pangarap ng kapatid. Hinihigop pa rin ng teknik ni Zeldris sila Escanor saka gumamit ng flash si Ludoshel at umatake ng araw si Escanor. Subalit pinatalsik naman sila nito kaya nagtaka si Ludoshel kung paano nalaman ng Demon Prince ang plano nila. Pinangako pala ni Meliodas na ibibigay sa kanya si Gelda na ipinasok nito sa isang silyo kaya nakipagtulungan siya sa kuya na kunin ang mga commandments. Samantala nagmamadali na si Zeldris na tapusin sila dahil balak pala nitong nakawin ang mga commandments kaya napinsala na naman ang grupo pero pinrotektahan silang lahat ni Escanor na nagalit dahil nasaktan si Merlin kaya pinasabog dito ang mga demon. At sa kabila ng teknik ni Zeldris ay lakas loob na sumugod si Ludoshel upang umatake. Pero muntik na siyang mapinsala kung di lang pinrotektahan ni Gil ang katawan. Nagpatuloy sa teleportation si Merlin. Habang naglakad lang si Escanor na parang walang epekto ang teknik ni Zeldris dahil siya ay nag-transform sa The One, saka umatake ito subalit nagawa pa ring ma-deflect ang kanyang atake. Kaya binitiwan na lang ang axe at gumamit ito ng Divine Sword patungo sa Demon Prince at nagtagisan sila ng lakas pero natatalo siya ng demon kaya muling umatake si Escanor na dahilan para maglaho ang ominous nebula ni Zeldris. Tapos tinusok siya nito ng Divine Spear sa katawan at tuluyan itong natalo. Pagkatapos ay naging payat na ulit siya. Bagsak na si Zeldris kaya sumugod si Ludoshel na sinalag ni Cusack saka gumamit ito ng Laser Eye. At pinag-utos ni Zeldris na turuan niya ng leksyon ang mga ito. Hindi sapat ang magic ni Henry kaya humingi ng tulong kay Ludoshel pero busy ito sa pakikipaghampasan ng kanyang sandata kay High Demon Cusack saka pinasabog niya ito gamit ang magic. Pero natanggal din ang damit ng kanyang katawan pero tinamaan niya pa rin si Cusack kaya hinedbat siya nito at nagdugo dahil sa limitasyon ng katawan ni Margaret. Gumamit ng Exterminate Ray si Merlin pero ginaya siya ni Chandler at mas malakas ang spell nito pero nakipagtagisan pa rin ng mage at ginamit ang isa pang kamay upang matalo ang demon. Ngunit tumalsik si Ludoshel dahil hindi pala basta namamatay ang dalawa na sunod na pinakamalakas sa Demon King. Naisip ni Escanor na walang kahinaan ng mga ito. Giit ni Merlin na gagawa na lang nila ng kahinaan ng dalawa saka napinsala ng hangin at kidlat ang dalawa na ipinagtaka ni Zeldris. Dahil ang ginamit niya palang atake noong simula ay upang matukoy kung saang elemento pinakamahina ang dalawa kaya nalaman niyang kidlat ang kahinaan ni Chandler at hangin naman kay Cusack. Saka ginamitan niya ng Infinity Spell upang hindi matapos ang spell. Naisip ni Ludoshel na hindi niya gugustuhing makalaban si Merlin dahil totoo ngang kusang na-activate ang spell pag kumikilos ang mga demon. Muling nakiusap si Henry na pagalingin ng Archangel si Gil pero tumanggi ito. Tumawa si Cusack saka sinaniban niya bigla si Merlin. At sa loob ng utak nito ay nakita niya ang tunay na anyo ng mage. Subalit sinapok siya nito saka nagbanta na naisip niya na rin na sasanib ito sa kanya kaya simula pa lang ay inihanda niya na ang kanyang pag-iisip. Nagpatuloy ang mga pagsabog dahil sa labanan. Saka direktang tinamaan ni Ludoshel si Zeldris kaya bagsak ito pati na rin ang mga kasama. Natuwa ang Archangel dahil naipaghiganti na rin daw niya sa wakas ang kapatid na si Mael pero hindi niya maalala ang mukha nito sa halip ay mukha ni Esterosa ang naiisip niya. Nagbabago na rin ang mga alaala ng bida tungkol kay Esterosa. Nagsalita ang Demon King at sinabing siya rin ay naguguluhan sa mga alaala kay Esterosa. At nanlungo si Ban dahil napakalaki nito. Giit ni Wild na kinakain kasi nito lahat ng nilalang doon. Saka napagtanto ng Demon King na lahat ng nakakakilala kay Esterosa ay naloko. Pinagtutulungan na nila si Esterosa upang mabawi lang si Elizabeth na dinala nito doon subalit na baliw na talaga ito. Pero alam ni Gother ang katotohanan dahil ang owner niya pala ang gumamit ng Forbidden Spell kapalit ng kanyang buhay upang mawakasan lang ang Holy War. Subalit ngayon ay nagbabalik na ang mga tamang alaala sa lahat ng nakakakilala kay Esterosa. Sobrang sakit ng ulo ni Ludoshel dahil pumapasok sa utak niya ang mga tunay na nangyari. Kaya nais na rin malaman ni Derry kung sino ba talaga ito. Sa nakaraan ay kasama nito si Elizabeth kung saan nakita nila ang alagang aso na ang pangalan daw ay Esterosa na si Meliodas ang nagbigay. Dahil ang Esterosa ay pangalan lang pala ng alagang aso kaya nalilito na ang lahat pero naiintindihan ni Gother na nagbabalik na ang mga tunay na alaala ng lahat tungkol sa pagkatao nito. Kaya naman nagpaikot-ikot si Esterosa dahil sa sobrang stress pero handa daw si Gother na pigilan ito kahit na ikasawi niya pa. Pagkatapos ay lumabas na ang tunay na anyo nito dahil hindi pala totoo si Esterosa dahil ito ay si Mael na ikaapat na Archangel. Ipinakita ang tunay na nakaraan ni Mael nung kasama niya ang mga anghel. Idol din niya ang kuya na si Ludoshel kaya palagi siyang pumapatay ng mga demon hanggang sa maging pinakamalakas. Subalit ang crush niyang si Elizabeth ay si Demon Meliodas pa rin ang gusto. Nang biglang magbago ang kanyang isip dahil kay Gother kaya naisip niyang siya si Esterosa. Kaya nawala ang kanyang grace na sunshine at binigyan siya ng commandment ng Demon King at ganap na naging demon kaya ngayon ay di niya matanggap na nangyari ang mga ito dahil napakarami niyang pinatay na kasapi ng Goddess Clan. Umamin si Gother na kagagawa niya ito kaya bigla siyang inatake ni Mael at pinagsusuntok pa sa
saka inihagis ng malakas. Saka tinapakan at tinanong kung bakit niya ito ginawa. Sagot ni Gother na dahil umalis si Meliodas sa mga demon ay nasira ang balanse ng mga kapangyarihan kaya pinaniwala niya ang lahat na kasapi ng demon clan si Mael upang muling makuha ang balanse. Winasak nito ang kamay niya at nalaman na isa lang itong manika ng totoong gumawa nito nang biglang sinuntok ng Chastity Fall si Mael upang iligtas ang kaibigan. Dahil dito ay papatayin daw ni Mael si King upang masaktan ang damdamin ni Gother, pero lumaban si King kaso tinamaan siya sa balikat. Dahil ayaw ni Gother na masaktan si King ay mas lalong gustong patayin ni Mael ang Fairy King. Ngunit umatake na si King ng napakalaking sibat kay Mael. Subalit nakita nilang napigilan nito ang napakalakas na atake ng Fairy. Nagpa siya si Sariel na tulungan sila King dahil habang hawak daw ni Mael ang commandment ay magpapatuloy ito sa paggawa ng masama na ipinaintindi niya kay Tarmil. Sinuntok ng guardian form ni King si Mael. At nais din siyang pigilan ng dalawang Archangel kaya sinabi ni Mael na dapat ay magkakampi sila dahil mahabang panahon ang nawala sa kanya. Nais ng dalawa na itapon nito ang commandments upang mabawi ang grace niyang Sunshine. Pero ito na lang daw ang meron ngayon si Mael kaya di siya pumayag. Samantala si Derriere ay pumayag na rin sa kagustuhan ni Elizabeth na iligtas si Mael dahil nagsasawa na rin daw siya sa walang katapusang digmaan sa lumipad ito habang nakikipaglaban naman ang tatlo kay Mael gamit ang mga kapangyarihan subalit napakalakas talaga nito. Giit ng demon na ipadala ni Gother ang strategy niya sa mga kasama na agad naman itong ginawa kaya umatake si King at magkasabay din na umatake sila Sariel at Tarmil. Tapos pinagsusuntok ito ni Derriere habang si Gother ay susubukang kunin ang commandments nito. Subalit naawa si Tarmil kaya tumigil ito na siyang dahilan para mapatay nito si Derriere kaya nakuha rin ang commandment nito kaya imbis na mabawasan ay nadagdagan pa ito sa kanyang katawan. Nakabalik naman si Derriere 3,000 years ago at nakita niya noong matagal nang nagpaparinig si Monspit sa kanyang nararamdaman pero hindi niya ito pinapansin. Samantala pinapagaling ni Elizabeth ang kanyang katawan. Dahil sa lakas ni Mael ay naubos na rin ang lakas ni Sariel kaya humingi ng tawad ang kasama. At dagdag pa ni Sariel na hindi na ito ang kanilang kaibigan na si Mael. Napansin ni Elizabeth na pinipilit ni Mael na maabsorb ang mga commandments saka hindi nito tinigilan ang buong lugar ng matitinding atake kaya nagsimulang lumikas ang mga tao sa Leones. Kaya pinag-utos ni Gerhead na protektahan ni Oslo si Harley Quinn. Nakikiusap si Tarmil na tumigil na si Mael pero pinasabog din sila nito. Saka pinapauwi na sila ni Gother at sinalag nito ang isang atake kaya naglaho ang kanyang kamay. Pero nagpatuloy ito sa pagprotekta sa mga kaibigan. Saka dumating si Oslo at dumaan sa lagusan si Dayan na sinalag ang mga atake ni Mael. Ginamit ni Gother ang magic upang mapaintindi kay Dayan ang sitwasyon. Sa kanila nakita ang bagong anyo ni Mael na isang half demon half angel. At sa kanang kamay ay nagpasabog ito ng mapaminsalang kapangyarihan kaya bagsak sila. Tapos nagsimulang makatulog dahil na rin sa kakayahan nito. Ginamit ni Gother ang magic para magising si Elizabeth. Saka nagising na rin ang mga kasama dahil sa puppet. Ginamit ni King ang sixth form ng Chastity Fall upang magkaroon ng armor saka sumayaw si Dayan upang makuha ang lakas ng mundo at ibinigay ito kay King. Saka umatake si Gother gamit ang kanyang mahika. Pinadami ni Harley Quinn ang sarili at pinulbos nito nang walang tigil si Mael habang patuloy ang pagbibigay sa kanya ng magic power ni Dayan mula sa Earth kaya nabubugbog na ito ni King. Subalit gumamit ng Golden Bell of Truth si Mael at isa-isang sumabog ang lahat ng mga illusion ng fairy na si Gother pala ang may gawa. Sunod ay pinalabas nito ang kalawit na tinamaan si Dayan pati na si King. Dahil dito ay di na makagamit ng heavy metal technique si Dayan kaya patuloy siyang umilag sa malaking kalawit at nabasag rin ang armor ni Harley Quinn. Giit ni Gother na dahil ito sa pinatahimik ni Mael ang kanilang magic power kaya kumapit siya dito upang isakripisyo ang sarili. At naalala na nagpalagay pala siya kay Merlin ng self-destruct na 4 na beses na mas malakas sa pinakamalakas na atake ni Escanor. Subalit bumagsak siya dahil bumigat ng husto ang katawan dahil sa insenso ni Mael saka nakita niya pa si Nadia. At aatake na naman si Mael kaya sumugod si Oslo at sinalag ito upang mailigtas ang Fairy King dahil sa utos ni Gerhead kaya ito ang sumabog. Nakuha nila ang nasunog na katawan nito na iniyakan ni King, naghanda na naman si Mael at nagpasabog gamit ang Commandment of Love, subalit hindi sila nasaktan sa pagsabog dahil sa Gideon ni Diana na nagsilbing lightning rod at ikinalat nito sa Earth ang pinsala. Pero dahil lumulutang ang isla ay hindi rin ito magtatagal ay mawawasak rin. Subalit nang muling umatake si Mael ay umubra pa rin ang lightning rod nito pero nagsimula ng gumuho ang lumulutang na isla kaya sinubukan siyang iligtas ni Elizabeth. Si Hawk ay hinahanap naman si King na mabilis na nahuhulog at nag-evolve na naman ang pakpak nito. Kukunin sana ni Mael ang goddess pero napigilan ito dahil sa kapangyarihan ni King saka naalala ang sinabi ni Gloxinia na si King ang magiging pinakamalakas na Fairy King na mag-e-exist. Kaya nabasa nito ang iniisip ni Dayan. Saka hinamon si Mael
Mael na tapusin na ang laban. Kung ano-anong salita ang sinasambit ni Mael dahil sa mga inabsorb na commandment saka nagpasabog na naman ito. Ngunit nakaligtas sila dahil pinrotektahan ng Spirit Spear ni King. At nang sumugod si Mael ay tinamaan ito ng isa pang Spirit Spear Guardian at tuluyan itong binugbog. Nang maglabas ito ng sandata ay winasak agad ni King gamit ang Spirit Spear increase saka pinutakte ng mga espada si Mael. Pero nakatakas ito at umatake ng mga beamlight kaya naglabas ng napakalaking sibat si King at tinamaan nito ang Fallen Angel. Nababaliw na naman sa sakit ng ulo si Mael, at nagsimula siyang atakihin ng mga commandment na inabsorb nito. Kaya sinamantala ito ni Gother para makakapit at makapasok sa kanyang pag-iisip at nakita niya itong mag-isa sa paborito nitong lugar. Hindi lingid sa kaalaman nitong malapit na siyang masawi. Saka dumating ang mga commandment pero wala nang pake si Mael kaya kinumbinsi ito ni Gother na lumaban. Nagtataka si Mael kung bakit siya ang pinili ni Gother na ilipat sa Demon Realm. Giit ng puppet na ang isa sa walang awang napatay ni Mael ay ang kasintahan ng tunay na Gother na kamukha ng puppet. Dahil dito ay naisip ni Mael na nararapat lang sa kanya ang mamatay sa kanaglaho si Gother kaya inakala ng mga commandment na masasakop na nila ang katawan ng Fallen Angel. Subalit lumaban ito at pinalabas sila. Kaya nagliwanag ang katawan nito at nahulog ng mag-isa si Gother na ipinag-alala ng mga kaibigan. Subalit iniligtas ito ni Mael na ngayon ay natanggal na sa katawan ng mga commandment. Saka gumamit siya ng spell para ma-reincarnate ang dalawa ng hindi nakakalimutan ng mga alaala. At nangako na kung nais siyang pagbayarin ng dalawa ay tatanggapin niya ang hatol. Ayaw na nitong sumali sa digmaan kaya nakiusap din si Elizabeth upang matapos na nila ang kaguluhan. Habang naghihintay ay nagpalabas ng isang puno si King at tinanggal ang mga dahon nito saka ginawang magandang kasuotan kaya na-inlove na naman sa kanya ang giant. Saka naging kakampi na rin nila si Mael. Pinagaling ni Hendrickson si Gil kahit na siya ay may matinding pinsala. At nagka-muscle muli si Escanor dahil sa naipong kapangyarihan sa Divine Axe Rita. Sa kasamaang palad ay di pa rin nakaka-recover si Ludushel sa nalaman sa kapatid na si Mael. Pero hindi masyadong naapektuhan si Zeldris dahil hindi naman daw niya itinuring na kapatid si Esterosa. Nais nila Cusack na tipirin ni Zeldris ang lakas nito dahil siguradong darating ang ibang miyembro ng Sins. Kaya nagsimula ang dalawang High Demon na mag-transform sa kanilang original form na pumangalawa daw sa lakas ng Demon King. Samantala kaharap nila Meliodas ang Demon King nang matapang na sumugod si Wild. Ngunit pinitik lang siya nito at tumalsik ng napakalayo. Muntik na silang tinamaan ng espada nito saka sinabi na hindi niya hahayaang makatakas si Meliodas ngunit nakailag na naman sa espada nito. Sinubukan ni Ban na higupin ang kapangyarihan nito pero siya pa ang nanghina, kaya sinalo siya ng captain at umilag-ilag sila sa espada ng Demon King. Saka nagbanta na walang makakalabas sa gate at saka gumamit ng kidlat na pinabalik ni Meliodas sa Demon King pero inabsorb lang nito. Kaya nabahala si Ban dahil hindi nila mapinsala ang kalaban. Muling sumugod si Wild at nagpaikot-ikot subalit kinuha lang siya ng Demon King at itinapon, saka sila pinatalsik nito. Kaya nagpahinga muna sila ngunit nawawalan na ng pag-asa si Meliodas na makalabas doon. Subalit pinalakas ni Ban ang kanyang loob at sinabing magtatagumpay sila sa pagliligtas ng kanilang mga kasintahan. Kaya nagtungo muli sila sa Demon King at sumugod ang bida ngunit inatake siya nito kaya gumamit siya ng revenge counter. Pero sinabi ng Demon King na wala siyang magagawa hanggat hindi ginagamit ang tunay na kapangyarihan. Nasa 6,000 beses na silang nabigo sa loob ng 60 years o isang oras lang sa Earth. Nasaktan si Wild pero pinalo pa siya ni Ban. Saka sinubukan niyang pagalingin si Wild. Dahil natutunan niya ito sa pakikipaglaban sa Demon King kaya naisip na gamitin ito kay Elaine. Pero palaisipan pa rin kung paano nila matatalo ang magic ng Demon King na The Ruler. Nagbalik sila at sa halip na subukang higupin ay binigyan pa ito ni Ban ng magic at napaluhod ito. Kaya nalaman nila na ang sikreto sa magic na The Ruler ng Demon King ay reversal. Kung saan ang mga pinsala na natatanggap ay nagiging lakas, kaya kapag binigyan mo siya ng lakas ay manghihina ito. Aatake sana ang Demon King nang pigilan ito ni Ban upang makatakas sila Meliodas at Wild. Subalit nahuli siya nito dahil pansamantalang tinanggal ng Demon King ang kanyang magic power. Pero nakatakas si Ban dahil iniligtas ito ng captain dahil siya na daw ang bahala. Seryoso nang nakipaglaban si Meliodas sa kanyang ama. Subalit sa kabila nito ay natatalo pa rin siya at nang aatakihin si Meliodas ay napaatras ang Demon King dahil kay Wild. Saka sinabing ito na ang huli niyang atake para makatakas ang dalawa para sa kanyang kapatid na si Hawk kaya bahagyang napaatras ang Demon King at nakapunta sa lagusan ng dalawa. Subalit nalulungkot silang hindi makikita ni Wild ang kapatid. Kaso biglang nahuli pa rin si Meliodas ng Demon King. Ngunit sinabi ng captain na siguradong magbabalik siya. Sa isang iglap ay naputol ang kamay ng Demon King dahil na-awakened na ang kapangyarihan ni Meliodas. Kaya nakatakas na rin siya sa purgatory. Nakabalik na rin si Ban mula sa lagusan ni Hawk na
na ikinamangha ng mga kaibigan. Saka sinabi niyang siguradong magbabalik ang kanilang captain na ikinatuwa ni Elizabeth. Pero may nais daw muna siyang gawin bago siya tumulong sa kanila. Sa isang bahagi ay patuloy ang digmaan ng mga demon laban sa mga Holy Knight at si Elaine ay napapagod na rin sa labanan. Pinagtutusok ni Metrona ang mga demon at muntik na siyang masuntok ng isa kaya gumamit pa ng mahika si Elaine upang tulungan ang mga kasama. Pero dahil dito ay naubos na ang kanyang mahika subalit dumating na si Ban at pinatay ang mga demon sa paligid sa isang iglap lang saka kinuha si Elaine na labis na natuwa sa kanyang pagbabalik. Saka ginamit na ni Ban ang kanyang natutunang kapangyarihan upang hindi na mamatay si Elaine pero pinigilan siya nito dahil mawawala daw ang kanyang pagiging immortal. At nawala na nga ang immortality ni Ban pero wala siyang pake basta mailigtas ang kasintahan katulad ng kanyang pangako.